Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Mayo 30. Naku, nakalimutan ko na yung aking kalendaryo. Mayo 30. Araw ng Huwebes. Regular broadcast ng Wealth of the Nation series. Tayo ay nasa episode number 71. Nakalimutan pa rin. Nako, abalang-abala kasi ang ka-Anton ngayon eh. Dahil dyan sa ID. So tayo po ngayon ay nasa episode number 71. At maya-maya tayo sasamahan ni James Sawyer. Ito sa mga kontrobersyal na nagpo-post o masasabi nating kasama na, hindi naman masasabing kasama dahil wala namang membership itong WOTN. Isa sa mga sabi na, kasama natin sa group page. Minsan nagpo-post sila ng mga controversial issue. Hindi, siyempre, hindi naman natin mapi-please ang lahat. At siya yung mga nagpasimuno, nagpauna sa atin tungkol dyan sa tinatawag nating QFS, Quantum Financial System. Yung kanyang pinaliwanag yan dun sa posting niya medyo bago sa aking pandinig at that time. Kaya ngayon, habang tayo'y pumapalaot, unti-unti namang nagiging evident. Okay, Beno, bago ang lahat, atin munang agenda. Ang Wealth of the Nation series ay isa pong self-funded, crowd-funded program, meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulungan upang maging self-sustainable ang ating programa. Kung kayo po'y nagigilo sa aking ginagawa, maaari pong ninyo ipakita ang inyong appreciation. Memoryado ko na, sa mamamagitan ng inyong pagpapadala sa alinmang money remittance services na inyong pong nakikita sa inyong mga screen. At ang aking pangalan ay naka-flash na rin po at ang aking personal bank account na hanggang ngayon ay naantay-antay ko kung magiging 1 million. Ganun pa rin. May mga may tatakuhan natin yung balitang yan. So wala pa walang movement sa aking bank account. Ganun pa rin. At sasalamatan po siyempre ng programa ang mga sumusunod tumutulong dito sa ating ID project. Ngayon muli, iniulit ko, itong ating ID project ay wala itong kasiguraduhan. Hindi yung kasiguruhan, kundi yung kasiguraduhan at the moment. Pero sisikapin po natin na masungkit yan sa buwan. At ang ating mga wala po akong inihinging pera dito. Hindi po ako involved din sa mga haka-haka ng iba, masyadong malisyoso. Hindi po ako involved sa mga scam.
Hindi rin po ako involved dun sa mga tinatawag na binabayaran yung mga, nagbabayad yung mga ini-interview natin dito. Hindi po gano'n. Kung hindi po na-interview yung inyong gustong pa-interviewin dito ay nangangahulugan, irrelevant o hindi po napapanahon ang kanilang nalalaman na makarating sa ating mga audience. Meaning, yung kanila pong estado, kung sino man yung inyong minamanok na claimant, hindi po yun ang direksyon natin pong tinatahak. May oras po na para sa kanila. May oras po. Kapag ito ay naging relevant o significant doon sa ating objective, doon sa tinatakbo ng ating nadidiscover sa araw-araw. Pero wag niyo pong ipilit. Kung hindi yung nai-interview, wag niyo akong paratangan kung ano-ano. Dahil malisyosa yan. Ha? Okay, pinasasalamatan po ng programa si Alfredo T. ng Saudi at Dingle, si Penny G, si Kuya Turbo ng Italy, mabilis magpadala, at si Wana C ng Hong Kong. Siyempre, nandiyan si Ate Florentina at Mang Roger. Ate Florentina, pasensya na po, hindi ko nasagot yung inyong tawag kanina dahil tulog pa po ako. At siyempre, Ate Florentina at ang kanyang buting husband na si Mang Roger ng Queens, New York. At siyempre, binabati ko na rin si Nick Kabigting, si Ella B at Susana P na mag-ina, si Arnelo V, si Robert John V ng Bacolod. At nandiyan din siyempre si Wency ng QC, si Venerando Umali, si Vener Samson D, Duhay Lungsod ng Manila, Dan D, Dan Deucos, at si Emmanuel L ng San Joaquin, Iloilo. Siyempre nandiyan din si Nong Juvencio Laporga, Ricardo B ng Rojas City, soon. Papasyala ko dyan sa inyo sa Rojas. Kain tayo ng seafood. Si Cecil Takahashi ng Tokyo, si Anonymous ng Pasig. Ikaw ba to, Ed? Ikaw to, At siyempre si Nong Melchor D, si Edgar Palmitos, si Ate Del A ng Canada, Delia Agustin, si Lizelle B. C, Lizelle B. Cantones ng Hong Kong na kahagabi ay naghulog siya ang pampagana kay Mang Anton doon sa ating super chat. Kung may super chat feature na mayroong dollar sign, kung may credit card, pwede kayo maghulog doon at pampagana sa inyong lingkod. Thank you sa iyo, Lizelle. Di ko lang nabati na yan dahil talagang na-overwhelm mo ako kagabi. Walang video, radio style na lang ang nangyari. At nalulugod naman ako at nagustuhan po ninyo yung laman ng ating presentasyon. Siyempre, si May Ortega, bagong nagpadala kanina, si May Ortega ng Cebu. At siyempre, si Nida Maria Chinchak, bagong pangalan. Nida Maria Chinchak ng Austria. At kung paano daw po makapanood ng live, ito po ang gagawin ninyo. Pumunta po kung meron po kayong Facebook account, punta po kayo sa Facebook at hanapin niyo yung /AlienTalk. I-like lamang po yan at makaka-receive po kayo ng notification kung kailan ang susunod na live program. At yung para doon sa mga gusto makakuha ng update, hindi mahuhuli, itong programa natin, na-upload po natin agaran sa YouTube. Magari ay mag-subscribe sa youtube.com/Tony Israel. Okay. Siyempre, ang programa hindi nagsisimula. Ay, si Betty. Hi, Betty. Good to see you. Nabati ko na rin si Lipo Lipi. Okay. At batiin natin ang ating mga early tuners. Bago natin tawagan si James Sawyer. Andiyan si Ana May Cesar. Pakinggan natin at malaman kung ano ang kwento ni James Sawyer. Good evening sa lahat. Alam mo si James, matagal ko na tiniyayaya. Pero ngayon lamang po siya maglalakas loob na humarap. Si Alan Milebo, good evening. Kay Jobel Dayanan, kay Gudoy. Pasensya ka na, di ko nasagot yung tawag mo. Kay Andrea Dalizay, kay Carlito Pre. Sabi, matagal na akong napapanood sa YouTube ang About US ni Sarah, also Global Currency Reset. Pero patuloy na devalue
Ang natin versus US dollar, huwag mawalan ng pag-asa. Andrea Delisay, kay Henry Sagum, pakicheck yung status ng mga ID po namin. Doon tayo sa kabila, doon sa YouTube, masaya doon. Kahit walang video. Henry Bernal Munag, thank you, magandang balita na yan. Ronaldo Aniscal, kay Rolando Davis, Betty Mayorada, Eduardo Perdido, panalo tayo hindi tayo magiging perdido, Eduardo magiging victorious tayo sa bandang huli. Kay JP Alejandro, wag sana nang patagalin, uwi na sa Pilipinas. Konting pasensya lang, hintay muna. Baka by 2020 yan, 2020 sa unang pagpasok ng unang sigwada ng 2020, meron na. Sabi ko nga sinunod ko lang si Ednery nung sabihin niyang show me the money. Sana masampulan tayo agad. Angie Lavinia, Julie Gorospe, kay Nairam yan. Sabi niya, yes, nagsisimula na at naghihintay na lang tayong lahat. Wala nang hadlang. Kaya lahat kayo. Hindi ka kasama, Nairam, ba't kayo? Tayo. Kaya't lahat tayo magpasa ng hinihingi ni Sir Anton dan magkakapondo na yan. Uy, salamat. Yan ang nakakapagpaligaya sa akin. Ni Sarah na, wow, very exciting. Edson, magandang gabi, Sir Ronnie, at sa mga James Sawyer. Sa guest natin si James Sawyer. Yan na yata ang pinahintay natin para makauwi na sa pamilya natin. Okay. Ano naman gagawin mo, Joe? Pag umuwi ka at may pera na, ano gagawin mo? Siguro ako, suggestion ko, mag-farming tayo lahat. Mag-farming tayo. Kasi para hindi maubusan ng pagkain. Hindi yung binibili na lang sa grocery, nakadilata o ano. Kapag na-deplete ang world resource ng pagkain, magugutom tayong lahat. Amelia Balmadrid, good evening. Edong 12. Matuloy na yan, matikpan natin ang biyaya. Dapat lang, entitled tayo dyan. Jorge Lasso, Rolly Alegria, Bernardo Gation, Michael Lopez, good evening sa iyo. Good news. Rem Corpus, Lerme, sorry. Lilibet kang total. Kay Irene Poblete, good evening. Jojo na yan, tapos na. Jason Elia, Juliet Sasa, Jose Buwayaban, Carlos Arganda, Tatalino, magandang gabi sa iyo, Tatalino. Banji Kembao, Arlene Tebes. Ay, Arlene, kamusta na? Sa mga Bohol, taga Bohol. Ang kamag-anakan ko dyan sa Bohol. Kay Verns Gonzales, Vicente Raza, magandang gabi. Kevin Clark Kalumpang, Lee Jose, kay Ate Del, magandang gabi sa iyo. Kay J. Gary Liagas, Ana Misisar, Monica Amar, Ace Perez. Tanong ko lang po, accepted, recorded po ba ang pinasa ko na ID? Doon sa kabila, doon tayo sa YouTube. Alberto Milo Laneta. Pero alam mo, I'm considering na magkaroon tayo ng parang radio style naman na programming. Para hindi ako masyadong alam niyo, medyo challenging kapag may video. Whereas kung kapag radio style lang, wala nang video, mas madali natin yan maidaraos, no? Kahit anong araw, oras. Kaya umaga man o hindi gabi, pwede. Kapag gabi, yun lang ang time ko para makapag-video dahil madilim. Pag umaga maliwanag ko dito, hindi wala pa akong facility na makontrol yung ilaw. Yung lights na pumapasok sa kinauupuan ko. Good night sa lahat. Good night. Good evening lang. Aida Berhen, kay Ara Oredina, Robert Daila, Architect Engineer Valle, Architect Cavalle, Arnold Malyari, Chris Cailonia, Rosemary Lirit, Daniel Estaria, Roy Baltazar, Kit Abonita, Elena Puyong, Rebecca Conay, Manuel Umbak Santillana, Beong Berol, Federic Celiora Duran, Willie De Dios, kay Abel Ilagan, Michelle Candelaria, Cora Palma, Nancy Abaygar, Nancy, G. Erlina, kay Onsi Shepen, Danilo Garcia Rabara, Carlos Arganda,
Adyanim Apohan Rosales, good evening. Kay Arwen Garcia, good evening. To Brother James sa James Sawyer. Congrats sa group para mag-withdraw na, walang sablay, na hindi hinuhuli at hindi kinukulong. Oo nga meron daw ganun Kaya may nakarating na may nakulong nga daw. Sana naman hindi totoo. May nakulong nga dyan. Ani Canyabre, Rolly Reyes, Tess Yango, Jeric Bueno, Alcantara Rosi, Gary Llagas, Nonita Cotillas, Joy Mac Rivera, Joy Nagit, Lavri Corsiga, Alejandro Francisco, Aika Anton, this coach for the Filipino people. Dapat pinapanday ang pagka-Pilipino upang hindi tayo mapasukan ng dugong aso. Oo nga naman. Magandang gabi, watching here from Bohol. Always na nag-aabang sa latest update. Mabuhay ang mga bulanon. Buutan kayo. Magpangga kanimo ang tutsa kaangturan. Joel Pasis, Shisha Karen May, Lelenem Raf, Raymel Song, Jacob Israel, Ed Neri, have a good day to all. Good evening, listening this moment. Thank you, Ed, G. Erlina, Marian Imulaga, James Gose, Chari Nunez, hello, Chari, Ryan Cam, hello, Tess Giango, kay Kent Ezekiel Lopez, Gemma Taya, kay Gemma, Nued Ismalde, kay Jansena Tangob, Mail Adres, Janrico Magbanwa, Janrico, Donato Red, pagtutunan natin ng pansin ang mga ID inquiries, Chesa Malaya, Edgar Kabuska, Michael Tantoco, Rafael Oredina, Roberto Ibernias, Arnold Mariari tapos na, Alberto Milo Llaneta, kay Buboy Ramos. So, nandiyan na ba si Au? Wala pa tayong Au ngayon. Ruby tsaka si Esmeralda meron. Nandyan. Pedya Dima, Pabong Magsanay. Pero si Au, mailap si Au. Kevin Lanmar, Jeremias Rosal, LB Peñaranda, Tabeta Tolentino, Jessren Urbino, Lea Nuncio, Mercy Mi, Catalina Bahamonde, JR Jennifer Kalaod, Henry Nunag, Frederick Batahoy, watching from Doha, Qatar. Meron daw naka-receive na sa United States. Di ko alam kasi sinabi ng kapatid ko. Yung tinatawag ng mga light workers. Dun sa aming grupo sa UFO Society, kami kinukonsider namin din in a way, in a small or in a big way, na kami mga light workers. Andyan, siyempre si Ed. Light worker yan. Kung pwedeng i-classify na light worker. Si Edwin Ismilia, light worker. Si Direk Filino Tanyada, si Mau Leongson, si Joe Landicho, mga light workers kami. Dahil ang aming layunin ay mabigyan ng enlightenment ang sambayanan. By any means na kaya naming ihatid. Of course, nung kami nagsimula, hindi pa masyadong uso ang podcast, hindi pa rin uso yung live stream. Kaya limitado lamang kami dun sa Facebook, limitado lang kami dun sa pagpa-convention. But in a way, we consider ourselves as light workers. Siyempre, hindi ko makakalimutan si Saldi De Leon, si Egay Padricon, si Bermi Maranyon, at yung mga kasama natin sa Brumoki, si Ellen Chan, si Aileen Chan, yan ang mga si Leili Dueñas. Ayan kami mga light workers. Kasi daw yung mga light workers nakatanggap na rin ng $1 million. Mamaya baka may alam si James Rosales tungkol James Sawyer tungkol dyan para makuanan natin yan Marilio Junaldo, Josefina Dedicadoria, Nilda Estrada, Freds Magabang. Freds, antay lang Freds. May mahanap tayo ng na maitawid natin yung ating problema dyan, domestic problem. Freds, Si Melbert De Leon. Hi, Melbert. Monty Jen, Elizalde Akong, Ana Misisa, tapos na. Kay Lisel Cantones. Hi, Lisel, salamat sa iyong
pinadala dun sa pamamagitan ng super chat. Rena Yupanco, Rena, always na yung ID mo. Joseph Placiente, Baydado Abdul Karim, Adrian Reyes, ang aming chapter leader sa NCUP dyan sa Ubando, Bulacan. Good evening sa iyo, Adrian. Kay Hermie Viterbo, Villanueva Castillo, Altisor Sawadan, Elsa Daes. Hindi ko na siguro ito matatapos. Pero, siyempre, special mention kay Chudulo Bizar, si Mapranca. Good evening sa iyo, Teddy. Maraming salamat sa iyong kaloob na rosaryo at pendant na perpetual health. At sa iyong kringgel na pinagkaloob sa akin. Okay, yung ating pagbati portion dito na lamang po dahil para hindi maubos yung ating oras. Ay, yung mga nakaraan, ay mga para sa kaalaman ng ating mga listener ngayon, eh mayroon pong nakareceive ako ng frenzy call, yung frantic call. Kahapon ng umaga. Tulog pa ako pero sinagot ko. Brother Anton, yes, sister, anong balita? Sister, galing pa sa Japan. Sabi, anong balita? Sister, nakagagat, tutulog pa ako. Sabi, naka-receive ako ng balita sa kamag-anak ko sa Mindanao. Bakit? Ano nangyari? Yung deposit niyang 100,000, naging 10 million. Wow! Siyempre, muna sabi ko, wala akong balitang gano'n medyo lumagpas sa ko yun i-verify natin. Nung ako'y bumangon may nakausap ako, sabi ko, totoo ba yun? May katotohanan. May katotohanan dahil ang ating mga ATM sa bangko o yung ating bank account ay isa sa mga avenues na pwedeng lagakan o pwedeng gawing channel na makarating ang biyayang yan. Pero bine-verify pa natin kung anong bangko yun. Yung iba daw napakadupang. Sa isang pamilya, kung may milyon sila, 10 pamilya, 10 miyembro ng pamilya, nagdeposito ng 100,000 isa. Huwag naman ganun. So, i-verify natin yan kung totoo. Kung meron man kayo kakilalang nakatanggap ng biyaya, kung kayo man ay nakatanggap ng biyaya, ay maaari po kayo tumawag sa akin at ma-interview kayo. Ayun ang isa sa mga parang mga balita, isa sa mga development na kailangan nating i-verify bago tayo tuluyang maniwala sa mga ganyang istorya. Pero ang nakarating sa akin mukhang may katuturan. At isa pa siyempre, itong katatapos lamang na pagdalaw ng Pangulong Duterte sa Japan, mukhang nandyan na raw yung pangkubkob para masimulan na ang subway. Kaya nga sabi ni may nag-post dun sa ating WOTN, hindi ko lang accessible sa aking isipan kung anong pangalan. Nakalimutan ko. Yan ba'y pangkubkob o pangkubkob para sa subway o para sa treasure hunt? At alam nyo, nakaka-intriga pa. Nakaka-intriga. Ang ambassador pa lang, ngayon ko lang nalaman to. Ang ambassador ng China, pamangkin ni pangalan nito, Santa Romana. O related kay Santa Romana. Kay Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana. Kaya Santa Romana po yung ambassador sa China. Ay, binabati ko pala si Pip. Si Pip, siya po yung tunay na the Pip. Hindi po yung Tirso Cruz III na Pip. Pip daw siya, pero siya the third. Ngayon, ang dito sa ambassador naman pala sa Japan, walang iba kundi si Jose Laurel the Pip. Ano ibig ko sabihin nun? Talagang yung panahon ng Hapon, si Jose Laurel ang tumayong dummy president ng Japan. Mukhang nauulit. Nare-reconstruct. Parang something is mysteriously occurring or happening. Binibiro mo. 5th generation ng Jose Laurel. Alam naman natin na yun ay collaborator ng Japanese Imperial Army. Tapos nauurit ngayon.
Ano kaya yan? Ano kaya sa likod niyan? Dapit? Meron yan. Kasi kaibigan yan. Laurel, kaibigan yan. Kaya pala dito mga Laurel, sabi dun sa nabasa ko, medyo, itong si Jose Laurel, medyo maasim ang kanyang pagtanaw sa Amerika dahil napatay yata yung tatay niya, napatay yung biktima naman sila sa American atrocity noon. Yun ang pagkakabasa ko doon sa libro. Pero laking gulat ko na itong ang ambassador ng Japan na nasa headline ngayon dahil mukhang may nasabing pangangantyaw sa mga cabinet members na kumbaga nabiyayaan na yung mga cabinet members siguro. Parang gano'n to the effect. Si Jose Laurel Dapit. Si Dapit. Kaya Jose Laurel, i-link mo dun sa Jose Laurel na original. Equals. Siyempre, Emperor. Jose Laurel tsaka Emperor. Ngayon, Jose Laurel pa rin at yung bagong Emperor. Bagong Jose Laurel at yung bagong Emperor. Yung noon, yung Jose Laurel na original at yung original na Emperor na alam na natin kung ano ang nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. May link kaya yan? Awan. Speculative. Okay, tawagan na natin si James Sawyer para makarami tayo. Tawagin natin. Teka, bago ko tawagan, basahin ko muna itong text message. Galing sa aking katukayo na si Tony Castillo. Sinasabi niya rito sa kanyang text message ay nagpapasalamat daw siya. Ang maasa siya, ito. Ay tokayo, ang Cerneri. Ganda talaga po ng WOTN series and because it gives fair and square sa bawat followers na sana paunlakan ni Miss Lisa Espiritu yung imbitasyon mo na magpaliwanag at may paliwanag ang kanilang side. Ito ay may relation dun sa kay Maris Montfort na kanyang pinagtanggol siyempre sa pagtatanggol sa paninira ng ibang grupo laban kay Dante Valencia. So, siyempre, sasagutin naman nila na yun. At ngayon, binibigyan natin ng pagkakataong sagutin naman ng grupo ng Alpha Omega yung mga naging pahayag ni Maris Monforte. Okay. Yeah. Tawag tayo kay James. Ayan na, nagre-ring na. Hello? Hello, James. Hello. Magandang gabi sa'yo, James. Magandang gabi din sa iyo, Canton. At medyo mga pinagpauna ko na yung mga ibig mong talakayin ngayon, ibig mong ibahagi sa amin ngayon. Dahil nabanggit ko nga, unang-una kong makita yung posting mo, na-intriga ako sa mga nalalaman mo. No? Hello, Jeff, you have a message from... Teka, may ano yun? Pakiano yung monitor. Mukhang aeroplano yata yun. Tapos doon pa kita niyayaya, iniimbita na magsalita, no? Dahil ikaw yung mga nagsabi tungkol sa possibility na mangyayari yung QFS. Pakiano yung monitor, please. Pakibaba yung monitor, please. Para marinig mo. Now, ngayong tila nagaganap na ang mga bagay nating inaasahan at parang biglaan to, parang isang bumubulagaan, unti-unting namumulat na tayo sa mga sitwasyon na yan. Ano sa tingin mo ang nangyayari? To start with. Hello, magandang gabi po sa lahat. Yes, James. Naririnig mo na ba ako? Yes, loud and clear. Ang tanong ko, ano sa tingin mo ang nangyayari ngayon? Bakit parang lagi akong positive? Bakit lagi akong ganado? Lagi kong naniniwala na
masusungkit natin itong ID project. Ano nangyayari? Ito na kasi ang tamang panahon para magbukas ng biyaya na hinihintay na ating lahat. Ano ibig mong sabihin? Bakit? Nagsisimula na kasi yung pagbuhos ng biyaya galing sa ating amang lumikha ng buong mundo. Okay, sige, tuloy mo. Let's go. Let's go ahead. Go on. Kasi Anton, ang mga programa kasi nyo, tinitingnan ko simula noon hanggang ngayon, parang doon lang kayo sa aklat na mga binabasa nyo, doon lang kayo nakapasok, pabalik-balik lang yung kwento na nakinig ko dun sa Wealth of the Nation. Pero yung tunay na kwento talaga, hindi talaga napakinggan. Yung tunay na programa kung paano naging isang global wealth ng isang biyaya na galing sa ating ama na dito sa ating mundo. Kasi yung tinatalakay nila palaging divine wealth. Sige, go on. Hello po. Sige, tuloy mo. Ito kasi, Anton, yung gumawa kasi ng programang ito, hindi kasi galing kay FM. Yung sinasabi nila na galing kay Marcos at saka kay DPR, yun yung unang programa sana na para ang mundo natin ay bigyan ng kapayapaan at saka kaliwanagan at saka kalayaan. Pero ang programa kasi na yun ay hindi pa sa tamang panahon, kaya walang nagagawa si Ferdinand Marcos at saka si DPR. Ito ngayon, ito na ang tamang panahon para nabuksan na talaga yung global wealth, hindi yung divine wealth, kasi ang divine wealth ay iba yun. Ito yung global wealth na magsilbing magdevelop sa buong mundo at hindi lang yung mga foundation natin ngayon dito sa ating bansa, mga local foundation na nagsasabing sila yung makapagbukas. Kung atin silang tingnan natin yung mga nila, parang local lang sila, tapos yung ang i-develop ng global wealth na ito ay buong mundo. Ang tanong ko lang sa kanila kung kaya ba nilang i-develop. Kaya ngayon gusto kong i-finalize na lahat nga talaga nagsimula na yung pag-release ng funding galing talaga sa pinakataas-taasan na grupo sa buong mundo na ito nagsimula ng programa na ito. So ibig mo sabihin yung mga ginto na pinahiram kay Pangulong Marcos, yung ginto na ginamit ni Severino Santa Romana ay hindi galing sa Hapon, kundi galing ito pa doon sa pinakataas-taasang organisasyon na sinasabi mo? Ang programa nila ni Jose Rizal, Ferdinand Marcos, Santa Romana at saka yung iba pa na mga dokumento na galing yun sa 300 committee. Yung committee 300, sila yung nag-program kasi si Ferdinand Marcos yung chairman, pero hindi talaga sila yung tunay kasi maliban sa 300 committee, may backup pa talaga na funder, yung original funder. Okay. Yung nakatago lang. Yun kasi ang hindi nila alam. Tapos ang programa na yun, yung kay GPR na program, ay wala na yun kasi tapos na ang programa ni GPR. Kaya yung mga document na hawak niya, wala na yung silbi kasi binago na nila. Nandito na tayo sa bagong programa para sa kalayaan ng buong mundo at sa kasaganaan ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lang mga Pilipino, buong mundo. Lahat tayo magikinabang sa yaman na ito. Okay. So ibig mo sabihin ito ang dahilan kung bakit hindi natin matukoy kung sino yung sole signatory na yan? Ito ba ang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal natin pinag-uusapan ito yung mga nagtatalita rito na sila daw ay hanggang ngayon walang nangyayari sa ilalim ng kanilang mga pagpupunyagi. Yes, po. Dahil hindi sila? Hindi kasi natin tayo mismo na tao, hindi tayo magsabi na tayo yung sole signatory kasi isa lang ang sole signatory. So signatory, ibig sabihin siya ang redeemer. Walang ibang redeemer kundi ang ating Panginoon na nasa langit. Yun ang tinatawag na sole signatory, yung redeemer. Hindi yung dokumento na magsasabing ikaw ay may dokumento, ikaw yung sole signatory. Dito kasi tayo sa heir, yung heir at saka redeemer. Hindi yung sole signatory ang pinag-uusapan sa yaman. Okay. Ibig mo sabihin, ito yung pinamanahan. Ganun ba? Pinamanahan. Kasi heir. So, ito bang yaman na ito? Noon pa, bago pa dumating ang mga Hapon? Ito bang yaman na ito nagsimula noong panahon ng Kastila? O bago pa dumating ang mga Kastila,
May kaalaman ka ba tungkol dyan? Kung paano nagsimula ang yaman na ito na nagpapatakbo sa buong mundo? Hello, James? World War I at saka World War II ay isang programa para i-renovate yung buong bansa, ang bansang Maharlika. Ang bansang Maharlika ay ginawa nilang bansang Pilipinas para ang mga tao nito ay hindi magising sa katotohanan. Okay. Sige, tuloy mo. Dumating ang mga Hapon. Wag ka na muna makinig dyan sa monitor, ha? Ayun. Naputol. Dial tayo ulit. Gagabayan ko na lang si James. James, good evening. James? Hello, James? Ano ba yan? Ako tatawag. Ano ba yun? Saan gagaling yung beeping sound? Kasi nagdoble pala. Ako tatawag sa iyo. Dali lang. Yeah, nagdadial. Hello, James. Hello, Canton. Ayan, malinaw na. Okay. So, kung hindi dun sa mga claimants ang sinasabing sole signatory, ano ang pagkaunawa mo tungkol sa sole signatory? Hello. Sige, anong pagkakaunawa mo tungkol sa sole signatory? Ano ang papel ng sole signatory sa tingin mo? Ang sole signatory, siya yung nagdala ng susi, yung act. Para siya yung magsilbing gabay na bubuksan na talaga yung yaman. Siya yung susi na talaga siya. Isang tao lang siya na binigyan yan, pero yun lang talaga ang papel niya, yung code lang. Wala siyang ibang papel, hindi siya gumawa ng mga dokumento, hindi siya kasi pinalabas lang siya na siya yung pipirma. Kaya walang isa sa 30,000 na claimants, walang isa na nakapasa sa kanila. Okay. May tangka ba yung 30,000? Ang actual na nagtangka para i-claim ito? Oo, actual claimant yan na nag-claim talaga sila. Pinasa nila lahat ng mga dokumento nila pero hindi sila nakapasa. Ito very recent lang ba yung activity na yan na nagpunta sila sa isang lugar para i-claim yan? May ganun bang activity? Simula pa nung 2015, 2005 hanggang 2015 hanggang ngayon. Wala pa at saka may mga local claimants pa na lumalabas na galing dito sa ating bansa. So, kung ganun, merong kataas-taasan na hindi natin nakikilala na talagang siyang tunay na may hawak at siya lamang makapagsasabi kung kailan ang implementasyon. Ganun ba yun? Oo, pero actually nag-start na talaga yung implementation pero hindi pa nakapublic. Gaya nung anong mga signs? Anong mga signs na magbibigay sa atin ng patutuo na nagsimula na yung implementation? Ipasa ko sa iyo mamaya yung link kasi hindi ko napasa yung nakarang araw. Hindi mo yun napakinggan. Sige lang. Batay lang dun sa nalalaman mo. Nagsimula na pong binigyan ng mga mobilization yung mga light workers. Yung mga light workers na may 1 million. Totoo yung mga yun. Galactic Alliance, binigyan na po sila ng mobilization na $1 million. So ibig ba sabihin itong pondo na to hawak ng mga aliens? Hindi po hawak ng mga alien kasi yung alien isa rin yan na tagabantay sa atin. Okay. Saan galing yung pera? Dito sa ating mundo. Okay. May particular organisasyon ba na masasabi mo na yun ang pinanggalingan? Meron talaga particular organization pero hindi mo na natin masabi dito sa ngayon kasi lalabas din naman yan pag isa publiko na natin yung programa talaga ng tunay na programa. Pero dito sa atin ngayon, ang importante,
lahat ng mga tao dito nakinig nila na ang biyaya ay bubuhos na maghintay na lang tayo ng mga kunting panahon para dito sa atin kasi ang Disara, nag-start na yung Disara at global yun. Hindi lang yun sa isang bansa lang. Para din yun sa atin lahat. At yung mga foundation natin dito, hindi lang ibig sabihin na may foundation ka, kasali ka sa foundation, kayo lang ang makapagkinabang sa yaman. Lahat ng mga Pilipino makapagkinabang sa yaman na to at pati lahat ng taga-ibang bansa, ibang buong mundo. Balita ko, sa dami-dami ng foundation na may mga nagtangkang mag-claim, tila yung iba na ba-blacklist na. Oo, siyempre, ang dapat kasi sa kanila, isuko nila yon sa air. Isuko nila sa air yung mga dokumento nila para yung air ang magsilbi na gawing ibalik sa buhay yung ano nila, yung account na andyan sa kanila kasi patay na yun eh. Deed account na yung hawak nila. Deed account. Deed account na yan. Dapat ibalik nila yan isurrender nila sa air para yung air na naman na magbibigay ng pundo sa kanila para mabigyan sila ng biyaya at saka yung foundation nila mabigyan ng funding ng air. Meron bang mga foundation na gumawa nun? May mga foundation ka bang nakikilala na nag-surrender ng kanilang papel dun sa air? May mga foundation talagang nag-surrender at saka meron ding iba hindi nag-surrender kasi akala nila tama yung mga dokumentong hawak nila. So kung sa 10, ilan ang sa tingin mo ilang porsyento ang nag-surrender at ilan ang nagmatigas ang ulo? Parang 1 to 2% yata lang nag-surrender. At anong sinapit ngayon ng mga nag-surrender? Ano po? Ano ang sinasapit ngayon ng mga nag-surrender? Ang nag-surrender ngayon ay nagsiselebrar na sila ng maaga kasi alam nila na malapit nang mapunduhan yung foundation nila. Although na hindi mo sinasabi, hindi mo muna sasabihin kung kanino manggagaling yung pondo, tama? Sa ngayon, hindi ko pa pwede sabihin sa ngayon kasi marami pang nakabang. Ang problema bakit ato naantala yung pagbigay ng blessing kasi dahil sa mga fake claimants. Yung mga fake claimants kasi nakaantabay doon sa Singapore. Yung HSBC at saka Wells Fargo, tumawag talaga na hindi mo na gagalaw yung air doon kasi andon ang yung mga kabal, yung mga fake claimants andon nakaantabay. Pero hindi nila alam na tapos na talaga ang programa, isang patibong lang. Ngayon, bigla lang lumitaw yung update na kumpleto na lahat. Pumirma na si President Trump at saka pumirma na yung presidente natin. Kaya wala nang problema. Okay. So may kinalaman ito dun sa pagpunta nila sa Japan? Parang gano'n na nga. So itong air na to, ito ba'y Pilipino? O ito ay ibang bansang, ibang nasyon ang kanyang lahi? Isa siyang Pilipino. Isa siyang Pilipino. At ito ba marangya? Simple lang? Simpleng tao lang. Simpleng tao lang. Yun din ang mga nakakarating sa akin. Pero hindi raw muna magpapakita ito. Tayo raw magpakita. Kaya nga, kung iniisip ng ating mga audience, kung nakikilala ko kung sino yung sole signatory, sino man yung air na yan, sinasabi ko na antimano, hindi ako nagsisinungaling, hindi ko kilala. Dahil hanggang sa ngayon, yung mga iniisip kong kakala ko sila, mukhang may iba na namang lumilitaw. Kaya naninimbang na naman ho ako. So, tama po. So ano ang nagiging problema ngayon? Bakit naantala? Yung mga... Hello? Ayun, tawag ka ulit. Naputol. Ayon kay Jing Sawyer, meron daw talagang air. Hindi daw sole signatory yung parang ganun Ayaw ko kung mali yung aking pagkaunawa. Bukod na yung sole signatory parang misnomer. Kaya kundi ang kanyang pagkakilala yung mismong air na may tangan ng lahat. Hello? Hello, James? Napuputol kami. Sige. Wala. Kaya kita, James. Binimix up nagkakamix up Hindi. Sorry, you do not have enough. Nakakahiya. Don't have enough load. Paano kung naging don't have enough load?
Hindi kasi ano yun eh. Nakatap daw linya niya. O paano ngayon yan? Hindi na ba tayo sisimula? Bayan mo ng matap. Nakaano naman tayo. Naka-broadcast na nga tayo eh. Hello, James. James. Hello. Tama ba ako sa impression na itong sole signatory ay hindi tapat na tawaging sole signatory na hinahanap natin ngayon, kundi yun ang dapat na terminong gamitin ay heir? Yes po, yan ang tama po. Hindi sole signatory, heir, redeemer. Kasi yung sole signatory, maaaring siyang sole signatory sa particular account, no? Ang sole signatory maaaring maging multiple. Kasi halimbawa, ako may hawak ng heritage account, ikaw naman may hawak ng Mongolian account, halimbawa. Ikaw sole signatory din sa Mongolian account at ako din sa heritage account. Tama ba yun? Tama po, yan po ang tama. Kasi akala nila yung account nila, yan talaga ang original na mother account. Pero isa lang din yung Hello, James, sige. Yan, original account. Isa lang yang bahagi ng original. Iba kasi ang pangalan ng yung original na account. Yung mga hawak nila, yung G7, G5, G20. Lahat yan may mother account. Tapos sinasabing hawak nila yung mga G20, yung G7, sinasabi nila sila yung mother account. Yung Alpha Omega. Sa lahat ng mga account na kumakalat, may hawak sila. Sabi agad nila na sila yung sole signatory sa account. Ayan, pero iba yun. Kasali lang yan sa original mother account, yung tinatawag na core mother account. Ayun. Kaya parang ganun nga nangyayari. Kaya yung sole signatory na alam ko, 2 o 3. Minsan 4. Kaya sabi ko baka... tama yan sila. Ang problema lang, hindi kasi sila sumuko sa yung core mother account. Ano yung core mother account na yan? Yung pinaka-mother account sa lahat ng mother account. Kung central bank, suppose central bank, yan. Mother accounts of all mother accounts. Yan talaga. May ganun pala. At yung mother accounts of all mother accounts na yan, sino may mahawak? Yung heir. Yung heir, yung redeemer. Okay, sa makatulid, halimbawa, si Ed Neri, ikaw, si Saldi De Leon, may mga account sila. Pagkakilala nila, dahil hindi namin alam, akala namin na kami na yung sole signatory. Pero yung account na hinahawakan namin ay nasa umbrella pa pala ng bigger account. Tama ba yun? Tama po. Yan tama. Pero we are not aware of that. Kaya kilala ko ako yung sole signatory. Tapos nakilala ko si Ed Neri. Bakit ikaw naging sole signatory rin? Nakilala ko si Saldi. Ikaw rin sole signatory. Di ba ang sole signatory dapat iisa lang? Kaya nagkagulo-gulo. Tapos dapat pala ibabalik ko yun sa mother accounts of all mother accounts. Ganun. Yung tinatawag na core account, core mother account. Core mother account. Na pinangahawakan lang talaga ng isang tao. Isang tao lang talaga. Yung core mother account, isang tao lang ang susi noon. Hindi yung sole signatory na maraming sole signatory. Maraming sole signatory. Ayun. Yun ang lumalabas na. Yun ang hindi nila naintindihan kasi may core mother account. Ang ginagawa kasi nila, yung iniisip nila na yung account na hawak nila, yan na yung mother account. That's right. Now, the way things are going, ano ang mga bagay sa tingin mo na dapat gawin para ito ay mailabas ng matiwasay, ng walang problema? Ang magandang gawin talaga para wala ng problema, itigil na yung mga kalukuhan nila sa kapwa Pilipino at sa kapwa tao. Yung gusto pa nila na nila sa isipan ng tao na sila talaga yung tunay, sila yung gagawa ng divine government, sila yung gagawa ng divine temple. Ang tanong ko lang sa kanila, kung kaya ba ng pundo nila na gagawa ng divine temple? Kaya ba nila yung buong mundo? Na sila yung mag-organize ang buong mundo?
So hindi pala yon, hindi pala dapat ganoon. Ano lang ang dapat na maging papel ng mga sole signatories? ba, kami ni Ed, anong dapat namin gawin? Hanggang saan lang yung limitasyon namin? Ang dapat talaga nilang gawin, dapat maghintay sila sa tamang oras at saka isuko nila yung mga dokumento nila para mabigyan sila ng pundo. Dahil kapag hindi namin sinuko yung pinangahawakan namin, hindi kami walang pundo. Hindi kami mapapahiya lang kami ni Ed, gano'n. Oo, mabibigyan din kayo ng biyaya, yung ano na lang, yung individual, pero yung dapat sana may pundo sana kayo na malaki kasi kayo yung may hawak ng dokumento na yan. Pero ang problema, hindi mo isinuko, di wala kang pundo na malaki. Paano isinusuko ba yun dapat? Paano dapat yan isuko, James? Simula 2005, tinawagan na yan sila na isuko na yung mga dokumento. At hindi lang mga dokumento, pati yung mga bankers na nakalagak sa ilalim ng lupa. Tinatawagan na yan sila na isuko na. Ang problema lang, ang akala kasi nila na si Ferdinand Marcos pa yung tatawag sa kanila. That's right. Ang nakatatak kasi sa isip nila na babalik si Ferdinand Marcos para tawagin sila na kailangan nyo ng isuko. Yun kasi ang hindi nila alam na bago sila iniwan ni Ferdinand Marcos, sinabihan sila na kung tunay kayo na may tiwala sa akin, makilala niyo ako pagbalik ko. But hindi, siyempre, natural. Antayin nila kasi sinabi, makikilala ninyo ako pagbalik ko. Pero yun ang problema. Hindi nila nakilala. So, ibig sabihin, hindi sila tunay. Ibig mo sabihin nagbalik nga. Hello? Ibig mo sabihin, nagbalik nga. Nagbalik nga siya. Pero iba na yung hawak niya. Ibang katawan ang gamit. Iba ng katawan, iba ng katauhan at iba ng karakter. At sabay na sa kapangyarihan. Yes po. Siya po ay sumuko para ang account na ginawa niya at saka yung programa na ginawa niya, isinuko niya yung lahat. Dito sa holder naman, dito mismo sa ear. Hello. Ibig mo sabihin, si Ferdinand Marcos, yung kanyang hawak, ay kumbaga sangay lamang, sangay. Yes po, sangay lang po yun sa mother account. Okay. Sangay, and then yung kay Santa Romana, sangay, at yung iba pang... Share lang yan, yung hawak na share lang yan, hindi talaga yan ang original mother account. Ngayon, dakuan natin tong Air, kung nakikilala mo siya. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Kung hanggang doon ka lang sa allowed kang sabihin sa amin. Actually, hindi ko nakilala ang Ernay, nahanap ko siya. Kundi yung panahon ang dumugtong sa amin. Meaning? Tadhana Na nagkatagpo kayo. Opo. Sige. Tuloy mo. Parang may nakikinig yata sa kabilang linya. Hindi bali kasi naka-broadcast naman tayo. Kaya mo na, naka-broadcast na tayo eh. Kahit na-tap ka, okay lang yan. Sige na, sabihin mo na. Hello. Saan nga tayo? Yung aking siguro yung cellphone ko naka-tap. Pero tuloy mo na, naka-broadcast na yun, mapapanood din naman nila ito. Yung hanggang doon ka lang sa allowed, hanggang doon ka lang sa tingin mo pwede mong i-reveal sa amin na hindi mako-compromise yung air na yun talaga yung about sa air. Medyo compromise tayo dyan pag ilabas natin yung mga ano. Pero doon lang tayo sa sa biyaya na darating. Nagsimula na yun talaga. Sige, wag muna yung air. Kasi ako alam mo James, no? Di ako nagsusuri din tayo, di ba? Kasama ko kayo, kasama natin itong mga audience natin sa pagsusuri. Yes, magmula nung episode 1 hanggang sa narating natin itong episode 71. Nakikita ko na meron pa talagang mataas kay Marcos. Meron pang, kasi siyempre nakafocus tayo, nakasentro tayo kay Apo. No? Pero sa tingin ko, meron pang controlling person, individual na mataas pa ang kinalalagyan at siya lang mismo ang makapagsasabi kung push button mo na yan. Tama ba ako doon?
Tama ba yung aking impresyon? Tama ba Yes, yung... tama po. Kasi si Apo ay isang tenant lang. Hindi siya original na owner. Tenant lang po siya, pinagkatiwalaan. Ang problema kasi siya, lumabag siya sa usapan. Sa kanong paraan? Yung mga dokumento na ginawa niya, yung mga LOI na ginawa niya, hindi yan mandated. Hindi mandated sa taas yan. Ginawa lang niya kasi alam niya na yung kayamanan na yan dito sa bansang Pilipinas, kaya nagmatigas yung ulo niya. Gumawa siya ng mga dokumento para walang magawa yung mga kasamahan niya sa 300 committee. Mm-hmm. Kumbaga na-outwit niya. Naisahan niya. So, ano nangyari? Ayun, ang nangyari sa kanya, wala siyang napala. Yan ba ikinagalit ng air? James? Hello po. O ka nervousin. Yung ba ang kinagalit ng air? Ng tagapagmana? Hindi ang air ang nagagalit noon. Yung 300 committee at saka ang Chinese elders. Okay, sige, tuloy mo. Kasi ang air natin ngayon ay hindi matanda. Hindi rin bata. Tama lang, nasa saktong edad. May asawa ba? Walang asawa. Ngayon, paano nagalit o bakit nagalit yung Committee 300 at yung Chinese elders kay Marcos? Kung naalala mo, kung may alam ka. Ganito kasi, ang ginawa niya, ayaw niyang kapasukin ang mga Chinese elders dito at saka 300 committee. Kasi siya yung chairman ng 300 committee sa time na yun, kaya gumawa siya ng martial law. Tama. Ang dapat sana yun, papasok yung 300 committee at Chinese elders dito para kunin yung mga yaman dito sa atin. Ang problema, gumawa siya, nag-declare siya ng martial law, kaya walang nagawa yung mga Chinese elders na pupunta dito sa atin. Ang ginawa ng Chinese elders, kinuha yung original document. Sige, tuloy mo. Huwag ka matakot. Ano pa, hindi pa masyadong medyo may kapapasi si James. Kaya sabi ko huwag ka matakot. Ayun na. Hindi naman pala yung denial ko Talaga Anton, no? Hello. Yung bang purpose ng kunin yung yaman ng mga Chinese elders, yan ba yung may kinalaman din sa mga yaman na dinala ng Hapon dito sa Pilipinas? Hello po. Tatanong ko, nagalit yung mga Chinese elders dahil hindi nila nakuha yung yaman na nandito sa Pilipinas. Tama ba? Ang ikinagalit ng Chinese elders, iba kasi yung program sana pang buong mundo. Ang ginawa ni Marcos ay itong Pilipinas lang ang iniisip niya. At itong yaman ba ito ay bahagi dun sa mga dinala ng Hapon dito noong panahon ng gera? Ang Hapon ay isang programa din yun para sa renovation ng Pilipinas. Hindi yun gira talaga. Isa din yung program lang yun. Kumbaga, habang nagkakagera dun sa ibabaw, may ginagawa sila sa ilalim, di ba? Opo, ganyan po. Medyo malalim yung tungkol dun sa ikinagalit ng mga Chinese elders kay Apo at kung bakit ganyan ang kanyang sinapit na tila hanap-hanapan natin ang kapaliwanagan yun. Sabihin ko lang yan sa'yo sa personal. Kaya nahalata ko ninervous ka. Sige na. May mga pulis dito sa labas. May mga pulis sa labas. May mga sundalo at may nagbanggaan. Bago lang talaga. Ganun. Kasi kung gusto mo, pwede wag na natin ituloy ito. Ano muna? Wala namang problema. Sige. Now, para tungkol dito sa ni Sarah, tatingin mo,
ang pagpunta ni Presidente Duterte, pagkikita dun sa emperador ng sa mga leaders ng Japan, anong magiging projection mo, tingin mo, anong mga mangyayari? Pakiulit po, medyo mahina yung boses. Yung tungkol dun sa pagpunta ni Presidente Duterte dun sa Japan. Tila lumalakas yung ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Hindi naman kaya magsiselos itong China. Hindi naman kaya ang panibagong nakita nating sigla ng relationship ng Philippines at Japan dito na magsisimula yung pag-agos ng pera. Anong relationship niyan? Meron yung behind the scene na pinipirmahan na agreement. Na ano? Yung tungkol din dito sa kayamanan. Tungkol dito sa kayamanan. Para sa development. Okay. Sige. Alam kong medyo tensyonadong sitwasyon mo ngayon. So, sige, hindi na kita patatagalin at sabihin mo na lang kung anong mga gusto mong iparating, James, at the moment. Hello. Sabihin mo na lang kung anong mga gusto mong iparating. Pero bago yan, tungkol sa quantum financial system, matutuloy ba yun? Yes po, matutuloy po ang quantum financial system. Ang problema lang, yung mga bangko natin dito hindi po pumasa kasi kulang sila sa Basel 1 to 3. Hindi pa sila Basel compliant, gano'n. Oo. So pagka quantum financial system na, anong maasahan natin? Hindi na tayo gagamit ng papel? Hindi na tayo gagamit ng papel, gagamit na tayo ng digital currency at saka hindi na piso yung pera natin. Ano na? Hello? Hello. Ano na? Hindi na peso, ano na mangyayari sa pera natin? Asian dollar. Asian dollar. Okay, sige. Sige, James, hindi na kita patatagalin at mukhang may binabantayan ka dyan sa paligid mo. So, kung ano pa may nais ka pang sabihin at sabihin mo na. Sabihin ko lang sa lahat ng mga tagapakinig natin dito sa Wealth of the Nation na yung iba na hindi kasali sa mga foundation, huwag niyo lang isipin na hindi kayo mabigyan ng biyaya kasi ang biyaya ay para sa ating lahat. Hindi lang para sa Pilipino at sa buong mundo. Kaya kahit wala kayo sa foundation, huwag kayong mag-alala. Mm-hmm. Kasi lahat tayo makakatanggap ng biyaya na yan. Konting panahon na lang. At ano bang plano ni Air? Ano bang plano ng iyong kinakikilala, Air? Magtatayo muna ng Divine Temple dito sa ating bansa. Magtatayo ng Divine Temple. Okay. Sige. Hindi ko natatanungin kung saan location. Bulong mo na lang sa akin. Ang location? Medyo mahina yung... Location? May location na ba? Meron na naman location. Tapos na yung location. Kompleto na yan lahat. At saka nakahanda na yung 4 na area at saka yung 7 prinsipe. Sige. At saka na lang yan para hindi ka naman masyadong malagay sa balad ng alanganin at alam kong may mga nakamonitor sa iyo dyan. Ano, James? Tama ka talaga, Canton, kasi palipat-lipat nga ako ng tirahan ngayon. Sige lang. At ano ba nangyari pala dun sa Singapore? Wala na problema. Wala yung mga pikliman to nakantabay pero tapos na yan eh. Okay. Kaya hindi na natin sila pangailangan. Kaya mo na. May nakulong nga bang claimant? Meron na uling claimants. Ilan? Ilan? 3. Nakakulong? Opo, nakakulong. Bulong mo na lang sa akin, bulong mo na lang. Okay. Sige, James. Maraming salamat sa oras mo. Sige, Canton. Maraming salamat din. God bless po sa lahat. God bless you. Okay, sige. Ayan si James Sawyer. Medyo kinakabahan-kabahan pa. Baka nga naman nalalagay siya sa alanganin at wala siya sa liberty, wala siya sa disposisyon. Mapahaba at mapapuga. Baka pumuga. Ayaw niya magkamali. Siyempre, baka nakikinig nga yung Air at masabi na, ba't nabanggit mo yan? Kaya, sige, hindi bale.
Ako'y on a personal note, naniniwala ako doon na meron pang invisible hand, no, na nasa taas pa ng sitwasyon na ito. Tama 'yon na nakafocus po tayo kay Apo Perdi, pero the way things have gone sa ating pag-uusisa dito sa ating ginagawa, hindi naman masasabi na yung aking assessment ay tama. O maring mali naman din ako. Dahil wala tayong alam eh. Simula talaga tayo sa blank wall eh. Pero nararamdaman ko na tila meron pang someone na superior sa lahat. At I'm inclined to agree dun sa sinasabi niya na si Apo Perdi at yung iba pang mga personality ay mga nasa branch lamang yan ng pagpapatakbo. Meron pa talagang isa na ating pangkikilalanin yan kung magpapakilala. Gayun pa man, kung hindi man siya magpakilala, importante, nararamdaman natin na meron tayong bright future ahead. Meron tayong inaantay. Wag lang paasa ha, wag lang paasa po ha. So, hindi na sole signatory. Air. Tagapagmana. Sige. Dito sa Davao, Cotabato Region, marami na nakatanggap ng pera. Totoo ba yan, Vincent? Yan na ba yung sinasabing ating 100,000 magiging 10 milyon? Okay. Sige, siguro nga. May mga Ay, nako, yung aking studio. Pagka yung mga motor na malalakas ng tambutso, tatalo. Sir, pwede po ba pa-check? Hindi na ngayon. Hindi mo na ngayon. Yung check ID. Ibang pagkakataon yan. Okay. Sige. Scroll down. Tingnan natin kung meron kayong mga opinion at nais yung basahin. Pabasa sa atin. Omeng Gumped. Calling from Belgium, hoping for the good news and the stock story of the behind the scenes, not only relying on YouTube. Yun ang ating ini-extract. Yun ang ating sinisikap na ma-extract. Nararamdaman ko na meron pang someone higher. Tama yan. Na ang concern ay hindi lamang doon kay Apo Perdi. Kasi titingnan natin ang tinitrace natin kung saan hihinto, kung sino yung puno, kung sino yung ugat. No? Yan ang ating inaalam dito. Hindi pa yan, mailap yan. Pero importante na hindi nating naintindihan na posible nga na ang Apo Perdi ay isa lang sa mga major branch o major na sangay na tumayo na taga-pangatawan ng yaman na yan, no? Pero meron pa talagang nasa ibabaw. Yan ang ating kikilalanin. Kung magpapakilala. Okay, sige. Good evening sa lahat. Kay Edgar, good evening. Mabuhay po tayong lahat. Sabi niya, congrats sa atin. Malapit na nakikinig po ako ngayon sa tiyo ko. Si Emin Bersunilia, pati si Mama at Mama. Okay, may tawag tayo. Surprisingly, si Supremo. Magandang gabi siya, Supremo. Magandang gabi. Ay, Sir, tawagan mo ko sa Solo. Okay. Sige. Ayun. Ayan, ako, si Supremo. Naku, masarap ito. Wala pa, hindi pa kita makontak. Ayan. Para matimbang-timbang natin itong nangyayari. Magandang gabi sa'yo, Supremo. Magandang gabi po. Ano na po nangyari dyan? Magulo yata. Nakakagulo doon dyan sa Mindanao. Kasi meron daw bangko na ma-check nila yung kanilang libreta, yung 100,000 naging 10 milyon. Okay. At yun na nga, na-interview natin ngayon si James Sawyer at sinasabi rin niya na malapit nang lumapas talaga at napag-usapan namin na meron daw na mas mataas pa kay Pangulong Marcos at nabanggit niya na nagalit nga daw itong Committee 300 at yung Chinese elders doon sa naging patakbo
ng Apo Perdi. So ano naman ang sa tingin mo ang nalalaman mo na dapat namin malaman para somehow mabalansin natin yung sitwasyon? Sa totoo po, si FM, may mas matatakot kanya. Si ASM po. Alin? Si ASM po ang pinakamataas, no? Under niya ang Alpha and Omega. Mhm. Ngayon yung mga sinasabi ni James Sawyer, naabutan ko yung mga konti lang naabutan ko sa interview niya kanina. Kasi sinungalingan lahat dun. Hindi po nagiging chairman si Apo sa Committee 300. At saka, totoo naman po na si Apo ay hindi po siya, siya po ay gumalaw kasunod ni Jose Rizal. Sila yung gumalaw niyan. Okay. At naituloy yan hanggang sa ngayon. At ito yung wino-work out natin, no, para sa pangkalahatan. So ibig mo sabihin, po? ang pinakaugat talaga si President Marcos o meron pang mas mataas sa kanya? Meron pang mas mataas sa kanya, si ASM po. ASM. Okay. Yung King Anthony Santiago Martin na na-interview ko rito. Hindi po yan, sir. So ang Hindi status, po tao yung si ASM, sir. spiritual wonder boy. Hindi po siya si spiritual. It's a code. Yung ASM po, it's a code at hindi po siya tao. Interesting. Hindi tao. Okay. Hindi po tao si ASM, sir. At siya yung nasa taas talaga nito, nasa Arurok. Yan yung nagmamanipulate lahat-lahat. Yes po, siya po ang second in command ng ating Almighty Father. Second in command ng? Almighty Father. Pero nandito sa lupa. Yes po. Nandito po siya. Nagkatawan tao? Parang gano'n na nga siguro siya. Lahat yung mga sinasabi ni James Sawyer, ay lahat parang ako, nagpapasikat siya, magpasikat na lang siya, wag naman niyang gabitin yung matanda. Hindi naman. Nahimik yung matanda So, ano ang pagkakaalam mo tungkol kay Apo Perdi? Nasaan siya ngayon? In fact, 4 days or 5 days ago, nakausap ko siya. Sinabi niya sa akin, monetize, everything is ready. Monetize, that's what I'm doing right now. Gumagawa kami ngayon ng paraan para monetize tayo na hindi umasa sa international. Okay. So, yun ang ginagawa ninyo. Pag-monetize yes, para at yung mga proceeds ba makakarating sa tao? Yes po. For basic needs ko na sa tao. And then the rest para sa project. Okay. So, anything else bago tayo magtapos? Ulitin ko lang yung pinagsasabihin lang kay Apo, no? Mahiya naman kayo. Walang kinalaman yung matanda sa mga pinanggagawa nyo. Sana gabaan kayo, no? Napakaganda ng ginawa ng matanda sa ating bayan. Hindi lang sa ating bayan, kundi sa buong mundo. Kaya lang itong mga oligarchs, itong mga kartel, napakabigat na kalaban. But the thing is, nandiyan ang ating ama, nakatingin, kaya inalalayan siya, no? Pati rin tayo. Kaya kahit anong gawin ng mga lintik na yung mga kalaban na yan, marami tayong remedies na pwedeng gawin para mangyari ito lahat. At patnubayan sana tayo ng buong may kapal, yung ating Almighty Father. Okay lang daw ito. Yun lang po, no? Sige. Kailan ba bubuhos yung biyaya? Ito po, nag-round the clock lang po kami, no? 24 hours, wala kaming tulog-tulog dahil sa pinaprocess namin. Okay. Kagaya nito ngayon, no? Kabababa ko na ng sasakyan. Halos 8 hours na nasa sasakyan, no? Kaya pagod talaga. Pero okay lang yun. May dala kayong aw-aw? Biro lang. Sige. At saka meow-meow. Meow-meow? Okay, sige. Thank you very much, Supremo, sa iyong inputs, ha? Thank you very much po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ayan, si Supremo, sinamihan tayo, sinaluhan tayo, refuting sa mga
nabanggit ni kasamang James Sawyer. May caller tayo. Caller natin si Renato Digamo. Okay, sige Renato. Go! Ay, magandang gabi, Kanton. Magandang gabi. Anong madadagdag mo dito sa ating pinag-uusapan? Yun nga, pinag-usapan. Narinig doon na binanggit na Sige. Sino sa tingin mo? Kung mayroon mang mas mataas pa kay Apo, sino sa tingin mo ang nasa taas na yan? tungkol sa tinutukoy nila na yung spiritual na nangibabaw doon, yun lang yun ang pinakainintay talaga sa lahat. Kung paano at ito'y lilitaw, siyempre. Sige, Walang ibang binigyan sa lahat ng kayamanan kundi ang anak ng Diyos. Okay. Tuloy. Dito ka magkinig sa telepono, wag dyan sa pinapanood mo kasi delay dyan. Ayun nga, ang inaano nila, tinutukoy na doon nila yung anak na ng Diyos, ang tinutukoy doon na binigyan na ng Diyos na nasa authority. Mm-hmm. Ang mataas na authorities lahat ng bagay, binigay na ng ama sa kanyang anak. So, ang hinintay doon, yung anak kung kailan ilitaw ng ama. Okay. Sa kanilang lahat, ano magingay nila ngayon? So, bahay natin, ipapangyari nga kung anong ang kinlasalat na, papil na ngayon pinapakita nila eh. Mm. Yung isa na, hindi na kailangan yung papel kasi siyang susi. Ang tinutukoy doon talaga yung kapangyarihan na ipaglingkod dito sa ating bansa. Mm-hmm. Mm-hmm. At makakamit naman ito sa lahat ng mamayan na in time, hindi na ito ganun katagal siguro. Mm-hmm. Na ipaglingkod na makamit yung biyaya na sa lahat ng mamayan, hindi lang man sa lahat ng mamayan, pati sa buong mundo. Tama. Okay, sige. Thank you. Yun lang. Yun ang inaabangan natin sa ngayon. Okay. Sige. Thank you so much, Renato. Hello. Okay, sige. Tapos yun lang hinihintay kasi ngayon kahit marami nagko-complain, marami nagpapano kung sino sa kanila, pero ang proof nila, puro sila basta sa tagal ng panahon, pero wala naman sila makapatibayan, di ba? Tama. Ano man yung gusto nila, isa lang, nabanggit na lang, susi, hindi spiritual. Kung hindi spiritual, kilala nila. So, paano sila makilala? Mula sila sa taas. Yun na nga. Sige. Di ba wala namang taga-silong na nakakilala sa taas? Kundi ang taga-taas, bumaba sa silong para nagpakilala. At sila nagmamayari sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Okay, sige. So, ang lahat ng nandito sa silong, ginamit lang ng mga taga-taas para ikita yung kanilang kapangyarihan. Ngayon, marami na nag-aangking. So, sino-sino, ano-ano na lang ginagamit. Okay, sige. Thank you so much, Renato, sa iyong inputs. Maraming salamat. Ayan, si Renato Digamo. Meron pa tayong 11 minutes left, ha? Kung nais nyo magtumawag, 0906-397-0601. Sige, buksan natin ang linya. Maganda yung ganito, ha? Kasi pare-pare tayo nag-explore. At pakipost na lang ng link share para makapanood naman kami. Ng alin? Sa YouTube? Saan ba? Na lang. YouTube naman ba ang source mo, James? Hindi. Gaano pa katagal ang malapit na? Gaano katagal ang malapit? Yan nga, kasi ang pinupunto ng kausap kami ni Renato Digamo is that tayo daw, yung ating constitution ay tinugunan ng Panginoon Diyos. Dahil nakalagay dun sa constitution, we implore the aid of the divine providence. Yan din yung posisyon ng isang grupo na tinatawag na Bogsupay. Na marami rin napaniwala. Pero, wala. GISARA means Global Economic Security and Resource Administration. Ayun nga, hindi natin natalakay yung GISARA Ed kasi yun ginamit ko lang na picture para at saka saka may problema si James kanina, hindi mo murag kabuhi. Kasi marami daw may mga umaaligid-aligid daw. Paano po yung napakayaman na mawawalang saysay ba lahat ng kayamanan nila? Or back to zero? Paano yan magiging pagpapantay-pantay sa lahat?
Good question yan. Good question. Pero ang pagkakaintindi ko, hindi related man o hindi related, pero pumasok ito sa isip ko ngayon. Kaya tayo mag-quantum financial, QFS, o gagamit na tayo ng cryptocurrency or any form of digital currency dahil yung pagbuhos ng pera, alam mo kung ilang kintilyon na yan, kung ibibigay man yan, ay hindi naman yan matutumbasan ng papel. Kasi ang world supply ng mga paper currency ay hindi po ganun yata ka-massive at the moment. So parang ang mangyayari, ang pangmalit, imbes na paper currency ay yung digital currency bearing such amount or such volume of monies. Siyempre, pag tinugunan nga naman ng bangko yan, o sige, sisabit kami pero wala tayong papel. Di, isa sa mga solusyon, ito ay akin lamang, isang solusyon ay yung pag-i-issue ng ATM. Nandun na yung amount. Kung sinasabing entitled tayo sa ganitong kintilyon, sobra-sobra sa nakahiga na yung napagod na yung letter 8, tumiga na, siyempre hindi na yung makukover ng papel pa. Siyempre imagine mo, yung storage, yung interest, etc. Kanino po ba dapat mag-surrender ng documents ang tunay na claimants? At ano po ang nabuksan na mother account? Good question, Gudoy. Saan nga naman tayo mag-surrender kung invisible pa? Pero kilala naman niya ni James yung tagapagmana. Sino ba yung tinatawag na tagapagmana? Still a mystery, Mario. Ayan ang hanapin natin. Yung heir ba, James, babae o lalaki? Good question, Maria Soledad Espinosa. May nagsasabing lalaki, may nagsasabing babae. Darating po ang tamang panahon, lulutang ang tunay na tagapagmana. Tama po si James, yan ay matagal na pong naayos yan. Perhaps si Sir Anton, malay mo. We need proof and facts para sa credible kung saan nakuha po yung mga information. Invisible po siya, sir. Ang magandang balita, okay, sige, yun na nga ang sabi naman ni Michael Tantoco, ni Sarah Gisara is promoting chipping and extracting DNA of all human beings in exchange for a reasonable amount and all of our debts will be forgiven. However, if you disagree, you can never buy or sell. This looks to me as the Antichrist 666. Tama yan, may ganun punto. Kaya naman, kapag sinabi namang forgiven ng mga debts, wala tayong kukolektahin. Paano pang-asahan natin? Di ba? Lahat ng utang daw mabubura. Di yung utang ng mga bansa dun sa interest na pinautang natin sa ginto, mabubura din. Siyempre, walang exclusion yun. Prediction is a hazardous business. Kaya, sige lang. Pero yung, G7, for example, is like Girl 7, meaning merong Girl 1 to 7, pero lahat ng yan ay merong M1, okay, monetary o money. Okay. H. Perez, wag magmaterialis ang mga hawak na account na pinangakatiwalaan o sole signatory kung hindi nila ipaparedeem sa heir ang mga hawak nilang documents. Parang ganun ang posisyon ni James Sawyer. Reincarnation. Sinong reincarnation? Kung ikaw ang nasa katayuan nila, isusuko mo kaya? Yun ang tanong, Sandel. Marami nga hindi Cholo Piña, nakatap ang linya. Nakatap ang linya. Pero nakabroadcast naman tayo. So okay na yun. Mabuti na yun. Hindi na nila kailangan panurin pa. Destiny. Style. Okay, sige. Tuloy ang kwento. Money is the root of all evil and we are in the last days. Kaya dami ng scammer sa hirap ng buhay. Daming pangako na puro napako. Nagkaroon yata nasubukan yata yung galing ng mga foundations dahil yung iba raw nagpuntahan sa Singapore. Pumila-pila doon pero ni isa ay walang nakapag-uwi. Kasi hindi nila alam yung code. Walang napala kasi di tama ang mga umupong presidente. Ngayon si Presidente Duterte ang tama para pagkatiwalaan ng kayamanan na yan. Yan, pero sisilipin natin yan. Magandang yan. Sir Anton, suggest ko lang,
po, pasagutin niyo po si Sir Michael. Ayun, nakasagot na tungkol din sa revelasyon. Okay, sige. Dumugo po ang teka ko po. Teka na nga. Hindi ko alam yun. Dumugo yung tenga niya. Si PFM lang may hawak ng susi. Pero mismo may-ari hindi na makadiskarte. Ginabayan ni PFM na gawin ang ginawa niya noon pero hindi patuloy na maging alipin sa sarili niya man. Okay. Sinungaling ka. Naman. Diyan ka. Mali ang buong mundo ang program. Siyempre, majority. Sana may mga mangusap. Inuulit ko yung mga taga-Alpha Omega. Magparamdam po tayo. Maaari baka meron kayong mabibigay na input tungkol dito. Kung meron nga lang, o kung meron nga naman talagang invisible hand o mas mataas pa na yung magsasabing push button. Dapat walang takutan kasi malakas po ang iyong loob sa magsalita. Patunayan mo, total naman, hindi naman true name gamit mo. Okay, sige. Sir, pakitanong kung paano katagal po tayo mag-aantay at kung may idea. Ako na magsasabi. Baka bahagi daw ito ng Vision 2020. Baka sa pagpasok ng 2020 meron na. Yan naman yung ayon sa nakakalap ko. So, yung mga papasampulan, mas maaga pa doon. Siguro mas maaga pa sa 2020 para pagpasok ng 2020, hindi na mahirap pakakumbinsi. Ed! Mapasasampulan ka, Ed! No worries. Expected ko na yan kay James as per my fighting faith in Marcos. Lalabas ang ganyan para malito ang mga tao. It's part of the game ni Marcos. Oops, did I say something? Siyempre, maraming disinformation, misinformation bago lumabas. Naniniwala ako sa nagsisimula na. Pero yung iligaw mo ang isipan against FM sablay. Pero salamat po sa update. Congrats sa buong Pilipino. Of course, at this moment, nag-aano pa rin tayo. Nag-explore pa rin naman tayo. We cannot be conclusive yet until na makakuha tayo ng more accurate information coming from those people in the circle or in the inner circle who knows some stories. Fragmented na kasi itong story na ating binabalangkas. Pinupulot lang natin yung bawat fragments. At kapag naging successful man tayo, okay, siyempre, hindi na rin yan yung buong istorya dahil nga may mga basag-basag na. Kaya everyone is still entitled to his own opinion. Lahat po ba'y makakatanggap pero may proseso at dapat pa may asosasyon para hindi magkagulo sa pagbano ng biyaya. Oo nga, sa Davao Cotabato nagkakagulo na. Oo, dahil dyan sa 100 na maging ano. Okay, extended. Dante Valencia sa linya. Magandang gabi sa iyo, Dan. Hello. Yeah, ganda naman ng boses. Dan! Yeah, good evening. Good evening. Anton. Sige, anything to add? Narinig ko yung sinabi ni James Sawyer at saka ni Supremo. Siguro i-reconcile ko lang yung sinasabi nila. Meron kasing sinasabi rin na katotohanan si James, meron din kay Supremo. Pero doon sa pagsasalita ko dyan noon, sinabi ko na si President Marcos ay siya yung chief legal counsel ni TVTM. So, pero meron tayong umbrella account. Kasi sinabi ko noon merong Divine Wealth, meron tayong TVTM Wealth. At yung dalawang kayamanan na yan, nung nawala si President Marcos, inilipat na nga niya kay sole trustee, sole signatory ng Divine Wealth. Tapos si TVTM naman, kahit buhay pa, itinransfer na rin niya doon sa kung saan yung tao na pinag-transferan ni FM, yung Divine Wealth, doon din itinransfer ni TVTM yung kayamanan nila. Hanggang sa ma-interlock na ito
at naging isang one sovereign account, lumalabas ngayon ito na kayamanan ng ating may kapal. Pero ang parang lumalabas dito na taga-pirma ay si Anthony Santiago Martin. Yan ay code name. So yung sinasabi ngayon ni Supremo na hindi tao yan, doon ako tinignan kasi meron ng code name. Ba't ka magko-code name kung hindi tao? Meron talaga yan. Yan ngayon yung isang tao na pinag-iwanan nila ni President Marcos at saka ni PBBM kung sakaling mawala siya. Okay. Yung pagkaka-interlock ba nito, masasabi nating isang pagkakamali o isang sinadyang pagkakataon? At hindi yun ang intention? Talagang in-interlock. Yan ang nag-interlock na dyan, ang World Financial Institution. Dahil kasi ang World Bank at saka yung mga Bank of International Settlement, lahat yan, nagkakausap-usap lahat yan. Ang Federal Reserve, ang siyang may hawak lahat ng mga record nila dyan, i-authenticate yung mga dokumento. Kaya maraming mga claimants, lumalabas kasi, may claimants ng Divine Wealth, may claimants ng TVTM Wealth. Hindi na nga po pwede yun kasi na-interlock na nga yan. Isang tao lang yung po pwede na may codename nga ng Anthony Santiago Martin. Okay. Nung magkahiwalay yan, yung Divine Wealth, ang codename nung trustee ay si Spiritual Wonder Boy. Doon naman sa TVTM Wealth, ang codename naman ay White Spiritual Boy. Pero nung nag-interlock yan, naging Anthony Santiago Martin. I see. Lumilinaw. Pero sino sa... So kaya yun yung sinasabi nila ngayon, maraming mga pumupunta doon, wala talaga kasi hindi mag-match kung yung hinahanap ngayon, dito kasi sa amin, sinasabi natin doon sa iniwan na deklarasyon ni President Marcos kung sinong pinag-iwanan niya, yung sinabi niya doon, na sinasabi rin ng World Bank, ang pinag-iwanan niya ay kahawig ni Dr. Jose Rizal, merong nunal doon sa kanyang ilong doon sa kanto, sa kaliwa, at meron doon sa aligi, doon sa likuran, na siya rin pinag-iwanan ni TVTM. Buhay pa si TVTM, pwede niya sabihin yan, na yung pinag-iwanan ko parehas. So, ibig sabihin, lahat ng kayamanan na yan, yung mga assets na yan, ay lalo na yung Divine Wealth, nandito sa Pilipinas. Pero yung mga may records na sa bangko, hindi nila magagalaw yan kung hindi lalabas talaga itong pinag-iwanan na siya na nga lang, iisa na lang na pwedeng magbukas niyan. Buhay pa. Buhay yung, yung sinabi kanina ni James Sawyer na katamtaman lang yung edad, hindi bata, hindi rin matanda. So ito yung sa amin, yung pinag-iwanan ni TVTM at saka pinag-iwanan ni President Marcos ng kanyang otoridad at pamamahala dyan sa kayamanan ng may kapal at kayamanan din ng TVM, ay ito nga sinasabi natin na Anthony Santiago Martin codename. Codename ay Anthony Santiago Martin. Wow. So itong mga nasabi ni James Sawyer is somehow fragmented, hindi yun yung accurate, pero may mga totoo doon yung sinasabi niya na na-submit na, maaari na pirmahan na ni President Trump at saka ni President Duterte, alam na nila kung sino, kaya lang hindi nila sinasabi kasi inayos muna lahat yan. So umaasa ka na mabubuksan na yung TVTM account? Mabubuksan na ho yan. Magagamit na talaga natin yan kasi panahon na talaga yan dahil lumabas na nga siya. Lumabas na si So, ang hinihintay na lang namin talaga yan is confirmation. Actually, yan nga yung sinasabi natin na ang presidente ng Pilipinas ang siyang isa sa magko-confirm kasi doon sa TVTM account, ang people of the Philippines represented by the President at saka ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor noon, ay sila yung mag-authenticate yung mga dokumento na nandiyan sa Central Bank. Yung bilateral Mansfield Break to Successor Agreement na doon inilagay, ang usapan doon ay yung trust fund na ang heir at saka beneficiary ang siya lamang pwedeng magbukas at pwedeng gumalaw pagdating ng maturity na dumating na nga noong 2005 pa. Sino ang heir? Si ASM? Ngayon, nag-transfer na kay ASM kasi yung dating beneficiary na nakalagay doon sa bilateral agreement ay yung matanda nga, yung sinasabi natin si TVTM. Pero ngayon, sino ng beneficiary? The Filipino people? Ay yung bago na, yung ASM na ngayon. Kasi transfer na rin yung TVTM, yung mana niya.
transfer na ngayon dito sa bago. So ibig Ganon sabihin, din yung Divine Wealth. yung sinasabi, Na-transfer na rin dito sa bago. Okay. Kaya lang yung Divine Wealth nga, it cannot be touched. Kasi nandyan sa ilalim. Ito kasi Pilipinas ang World Treasury. So dito lahat manggagaling kung ano man ang financial system natin, magdidepende dito sa natin sa Pilipinas. so ibig sabihin, yung TVTM, ay yung sinabi kanina ni James Sawyer na i-surrender nyo dun sa mother account. Itong TVTM, nakasurrender na ito kay ASM. Meron na sa kanya na. Sa kanya na yung sinatawag na umbrella account, yung recorded. Kasi yung sa Divine Wealth, wala nang record yan sa bangko nang sabi mo may kapirahan dyan o ano, walang deposit yan. Nandito lahat yan. Ginawa yan ni President Marcos noon, pero hindi nilagyan. May mga account pero walang iniligay dyan na mga asset. Kaya ang meron lang yung TVTM, merong mga accounts yan sa bangko, may mga deposits, yan ngayon ang bubuksan natin, pati na yung mga interest na hindi natin mabuksan-buksan, kasi nga hindi pumipirma si TVTM kasi hindi siya lumalabas. Pero ngayon i-transfer na niya ngayon yan, titingnan nila ngayon yung transfer, yung authority niya ngayon, itong bago, na paglipat sa kanya, siya ngayon na magbubukas. Itong bagong ASM o talagang ever since existing na siya as code name ASM? Hindi, ang kanya nung iwan ni President Marcos yung Divine Wealth, sabi niya may pinag-iwanan siya diyan na kahawig ni Dr. Jose Rizal, meron siya noon. Yun lang sinasabi niya doon. Tapos ang kanya spiritual wonder boy. So itong lumalabas ngayon Anthony Santiago Martin, gawa na yan ng financial institutions natin worldwide na nung nag-merge yung account, ang pwedeng mag-open dyan ay yung may code name ASM na Filipino. Pero wala na, na-disregard na ba yung mga palatandaan gaya ng mga aligi sa likod? Hindi. Hindi, meron pa rin. Kasi nakasubmit lahat yan eh. Di ba nandun lahat ang record. Di ba malalaman nila kung sino yung tunay. Di ba kasi nag-a-appear nga ng pangalan ASM, tunay talaga. Sa kanya code name. Pero makikilala siya doon sa dinescribe na birthmarks, mga pagkakilanlan sa kanyang mukha. Yun ang naka-record yan. Pero di ba si TVTM kamo may siya yun? Na may mga aligi rin? May mga ganun palatandaan? Hindi naman. Hindi si TVTM. Iba naman yung birthmarks niya. Nung siya yung may hawak ng TVTM, siyempre siya yung may mga pirma doon sa mga records sa bangko na ginamit nila. At actually, ito yung mga ginamit ni President Marcos, di ba, mga kwan ng ABL o mga iba-iba pang mga instruments, certificate, wala nang visa yung mga yan. Balik na lahat sa mother account. Okay. Di ba, maraming mga binigyan ng mga certificate na under sa mga ganitong pangalan, dami. Lahat yan, wala na yan, nag-mature na. Okay. May chance ba tayo na makilala natin itong si ASM? May alam ka ba? May natutunugan ka kung sino siya? Pinakita ko na sa iyo yung kanya, di ba? Nakapiring siya. Yun. Nakapiring? Yung nakapiring. Pag-usapan natin. Yun. One of these days, i-guess kita. Hindi talaga kasi confidential yan. Kasi security wise, hindi natin dapat na kanyan ipakita because ang tutulungan niya ang buong mundo. Yes. Ang buong mundo talaga, hindi lang ang Pilipinas. But ang majority talaga dito sa Pilipinas. Kaya very masigasig ang mga nasa samang KKMM at the moment. Dahil siyempre, lahat tayo energized. Yan po yung sinasabi natin na binabatikos na nga tayo ng mga iba. Kung ano nilalait tayo kung ano sinasabi. Patawarin sila ng Panginoon sapagkat di nila alam ang kanilang sinasabi at ginagawa. Okay. Basta kami diretso lang, ito ay para sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Kailangan talaga mabuksan na ito at kailangan mailabas yung tunay talaga na sinasabi nila na code name na ESM. Sige. Okay, sige. Bueno, yan na muna siguro sa ngayon. One of these days, tatawagan kita at aanyayahang maging guest dito after. Salamat po. Marami tayong mga sana hindi ka masyadong busy din at tayo magkausap-usap at pabigyan natin ng reflection yung mga naituwid kong pag-uunawa that may match natin dun sa
dapat lang nalalaman mo tungkol dito sa issue na to. Okay? Opo. Okay, maraming salamat po, Mr. Dante. Maraming salamat, Valencia. Ka Anton. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Okay. Yan po si Mr. Dante Valencia. Ay tayo tinalad. Tawagan ng ating mga naging kiling panauhin ng mga nakaraang episode ng ating programa. Siyempre kay Supremo at ngayon kay Dante Valencia. First time lang magsalita ni James Sawyer. So, Beno, hindi na po natin patatagalin ito. Tayo po ay magpapahinga na hanggang bukas. Maraming salamat po dun sa ating mga naging commenters. Maraming salamat sa ating mga viewers sa nagbigay ng kanilang reactions sa mga komentaryo at sa mga viewers at syempre dito sa ating mga nakausap na sina James Sawyer, si Supremo at kay Dante Valencia. Sa ngalan po ng Wealth of the Nation sa group natin, ako po si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.